Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Itutuloy pa rin po natin ang story series ni Alex at Debbie. Pero ngayon, ang tampok na kabanata ay, ang doktor sa paanan ng bundok. Unang kabanata. Ang pagdating sa Baryo San Pablo. Sa isang baryo na tila natatago mula sa mapa, nanirahan ang isang doktor na kilala sa pangalan lamang na Dr. Salazar. Siya'y tanyag, hindi lamang sa Baryo San Pablo kundi pati sa mga karatig na lugar. Ang kanyang maliit na pagamutan, na nakatayo sa paanan ng bundok, ay kilala bilang lugar ng milagro. Kumpleto sa kagamitan, malinis, at tila moderno para sa makalumang baryo. Ang ospital ni Dr. Salazar ay dinarayo ng mga taong naghahanap ng kagalingan. Ngunit ang baryo ay binalot ng hiwaga at takot. Sa kabila ng kabutihang ipinapakita ng doktor, may bulong-bulungan sa mga kasulok-sulukan ng baryo. May kakaiba kay Dr. Salazar, sabi ng matandang si Aling Bising habang nakaupo sa harap ng kanyang bahay. Hindi siya tao. Isa siyang aswang. Bakit maraming gumagaling sa ospital niya? Tanong ng isa pang residente, si Mang Carlo. Hindi lahat gumagaling, bulong ni Aling Bising. Yung mga namamatay, hindi na naililibing ng maayos. Tila nawawala ang kanilang mga lamang loob bago pa man madala sa puntod. Ang usap-usapan ay tila hangin lamang sa karamihan, ngunit para sa mga nakaranas ng pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, ang misteryo ng ospital ay nagdadala ng matinding kaba. Isang araw, dumating sa baryo ang mag-asawang mula sa bayan, si Elias at ang kanyang asawang si Marta. May sakit si Marta, at sa tagal nilang naghahanap ng lunas, si Dr. Salazar ang naging huling pag-asa nila. Magaling na doktor daw siya, sabi ni Elias habang tinutulungan si Marta na bumaba mula sa kariton. Hindi na mahalaga kung ano ang tsismis. Ang mahalaga'y gumaling ka. Ang pagamutan ay tila sumalubong sa kanila na may malamig na yakap. Ang maliliit na ilaw sa bintana ay naglalabas ng mahinang liwanag sa dapit hapon. Ang amoy ng alkohol at yerba buena ay sumisingaw mula sa loob, na tila paanyaya sa sinumang naghahanap ng kaginhawaan. Sa loob, sinalubong sila ni Dr. Salazar. Ang kanyang pustura ay kagalang-galang, matangkad, maputi ang balat, at may malalim na mga mata na tila nakakakita ng mas malalim pa sa karaniwang paningin. Maligayang pagdating sa aking pagamutan, ani ng doktor, ang kanyang boses ay malumanay ngunit malamig. Ano ang maitutulong ko sa inyo? Si Marta po, doktor, sagot ni Elias. Matagal na po siyang may sakit. Sana po'y matulungan niyo siya. Hinaplos ni Dr. Salazar ang pulso ni Marta, ang kanyang mga daliri malamig na parang bato. Iiwan ko kayong magpahinga muna, at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para mailigtas siya. Ngunit sa likod ng malamlam na ngiti ng doktor, nagtatago ang isang nakamamatay na lihim. Sa tuwing may namamatay sa kanyang ospital, ang laman loob ng mga bangkay ay nawawala, at ang kanyang kwarto sa likod ng gusali ay may kakaibang amoy, parang halo ng nabubulok na karne at yerba. Sa kalaliman ng gabi, habang natutulog si Elias sa tabi ni Marta, narinig niya ang mahihinang yabag mula sa kabilang silid. Bumangon siya, tila nahihila ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pangamba. Sumilip siya sa maliit na siwang ng pinto at nakita si Dr. Salazar, hawak ang isang matulis na instrumento, papunta sa kwarto kung saan itinatabi ang mga bangkay. Ano ang ginagawa niya? Tanong ni Elias sa sarili. Nagkubli siya sa dilim at tahimik na sinundan ang doktor. Pagbukas ng pinto, bumungad kay Elias ang isang tanawin na halos ikasuka niya. Ang mga bangkay na nakahiga sa malamig na mesa ay bukas ang mga dibdib at tiyan. Si Dr. Salazar, gamit ang matutulis na kuko na tila hindi pangkaraniwang tao, ay kinukuha ang kanilang mga puso at atay, nilalagay sa isang malaking garapon na puno ng kakaibang likido. Halos mapasigaw si Elias ngunit natakpan niya ang sariling bibig. Sa gitna ng kanyang takot, may isang bagay na tumatak sa kanyang isip, ang doktor ay hindi isang tao. Isa siyang halimaw na nagpapanggap na tagapagligtas.
Sa sumunod na araw, si Elias ay nagbalik sa baryo at lihim na kinausap ang ilang residente. Ngunit nag-aalinlangan maniwala sa kanya. Ang baryo ay nahahati sa pagitan ng takot at pag-asa, ngunit sa kabila ng lahat, walang gustong magsalita laban sa tanging doktor na kanilang inaasahan. Sa ilalim ng araw na nagtatago sa ulap, ang maliit na baryo ng San Pablo ay patuloy na binabalot ng misteryo. Si Dr. Salazar, ang halimaw na nagtatago sa anyo ng tao, ay nananatiling sikat at takbuhan ng mga naghahanap ng lunas. Ngunit sa anino ng kanyang tagumpay, ang kanyang lihim ay naghihintay na mabunyag, isang misteryo na magdadala ng takot, dugo, at katotohanan sa tahimik na baryo. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.